today class. Today we'll be discussing NumPy module or NumPy libraries, no? So yung NumPy module or NumPy libraries is commonly ginagamit po for numerical Python kasi it stands for numerical Python. So yung mga computations for data science, ginagamit natin normally yung NumPy library. So yung NumPy library allows us to have or to be able to create an array object. So, essentially sa Python, wala kasing array talaga na data type, walang array na object. Kaya gumawa ng NumPy module para sa specific na purpose na yon. So, when we create an array sa NumPy, we create an object rather than we are using a data type. So, to use or to create an array sa NumPy, syempre, tatawagin natin or import natin yung NumPy module. Sabay magde-declare tayo ng variable, tawagin yung module, and then tawagin yung specific na array function. So, array function allows us to create an array. So, yan, lagay lang natin ganyan. And then, if we want to print it out, para makita nyo, so, ang need lang is yung square brackets and yung open-close parenthesis, ha? Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo, pwede kayo mag-create ng array na hindi siya naka-list type. So, print lang natin yung type para makita nyo na yan ay array at hindi siya list. So, run natin. So, lalabas dyan is yung 1, 2, 3 na list. Sabay lalabas dyan is a NumPy ND array or array object. Ayan, so makita yung 1, 2, 3 class NumPy ND array. So, pwede rin naman, rather than list, pwedeng ganito lang rin class. Tuple siya. So, gamit open-close parenthesis, that will still be considered as an array. Pwede rin naman, or sa NumPy array objects, nandiyan na yung introduction ng dimensions. So, dimensions essentially is an array within an array. So, for this example, we have ito. Pag ganyan lang yung itsura ng array nyo, that is considered as a zero-dimension array. Okay? Array pa rin siya, pero zero-dimension na siya. Kasi, it's an array that has no array in itself, kaya zero-dimension. Tinatawag rin siyang scalars or scalar array. So, para ma-check natin kung anong klaseng array yan, meron tayong endim na property. X.endim. So, endim property or attribute allows us to check how many dimensions our array is. So, for example, ito si X natin na array. Pag nirun natin yan, it will output 0 to signify that it is a zero-dimension array o scalar array. So, ayan, nakikita nyo. And then, sa one-dimensional array, ito ay yung meron na tayong square brackets or open-close parenthesis in between. So, hindi siya dinidefine by how many numbers you have. It is defined doon sa how many square brackets your array has. Okay? Yan, naglag na. Konti lang. Stop muna natin. Rerun natin. So, lalabas dyan is a one-dimensional array or 1D array. So, a one-dimensional array is an array that has zero dimension as its element. So, ayan. Pwede rin yung class kung may multiple na kayong values, ha? Basta, titingnan nyo lang kung ilan yung square brackets, yun yung dimension. So, kung may isa lang dyan, so nasa first dimension pa lang kayo. Kung dalawa na, doon na papasok yung zero-dimension array. So, it's an array within an array. So, yan, may array tayo. Sabay, may array pa tayo sa loob. Yan. So, na natin.
yan ay babasahin na ni compiler as a zero-dimension array. Again, clue dyan is yung square brackets na meron. Pwede rin naman yan siya na isang list lang siya, pero may dalawang brackets. Yan. Yan. Second dimension pa rin yan siya. So, an array within an array. Kasi diba yung ang nagsisignify ng square brackets natin is a list. So, kapag may square brackets, ay sa loob nun may square brackets pa, ibig sabihin may list sa loob ng list. In this scenario, may array sa loob ng array. Kaya, dalawang dimension na. And then, we have three-dimensional arrays. So, three-dimensional arrays, syempre, tatlo na yung bracket natin. So again, it can be multiple values or it can be only one list. So a three-dimensional array is an array that has two-dimensional arrays inside of it. And then, meron tayong higher dimensional array. For example, hindi kasi nag-e-end sa 3. Pwedeng 4, 5, 100, depende sa inyo. Pwede nyong manumanuhin. Kunyari gusto nyo 5, lagyan nyo dyan ng 5 brackets para maging 5 dimension. O kaya, mas mabilis, gamitin nyo yung NDMIN na attribute. So, for example, yan. Yan yung array natin. So, gusto natin gawin natin 5. So, gamitin nyo lang yung kulang. NDMIN. Yan. Na attribute. Sabay ilagay yung dimension na gusto natin maging yung array natin. So, pag nira natin yan, magiging 5 dimensions yan kahit isa lang yung bracket dito because of this property. Ayan ha. And then, when we want to access an array, katulad din siya class ng pag-access natin ng list. So, ilalagay lang natin yung index number ng gusto natin i-access. For example, gusto natin i-access si number 3. So, the index number that we will put here is number 2. Ayan. So, lalabas dyan number 2. Kaya, lumabas si 3. Kung gusto natin ilabas si 2, ilalagay natin is number 1. Sorry. Turan lang natin. Ayan. So, yan na. And then, if we want naman, for example, two-dimensional array, diba? Ma'am, dalawang dimension na. Paano na yan siya gagawin? Sa first dimension array, madali-dali lang eh. So, sa second dimension array, let me have here. Ayan. Kung makikita nyo, dalawang rows na yan. Paano ba yan, ma'am? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on? Hindi. Mangyari dyan, dahil may dalawa na kayong list sa loob ng isang list, this first list will have or will be row 0, and this second list will have the identity of row 1. So, kapag kukunin natin siya, ang ilalabas niya na class or ang ilalagay na natin sa argument is una yung row bago yung index. For example, gusto natin ilabas si 8. So, nasa row 1 siya under index 0, 1, 2. So, lalabas natin dyan si 8. Okay? Kung gusto nyo naman ilabas si 5, so nasa ang row yan, 0, sabay 5. Okay? Ay, sorry, 0, 5, 0, 4. Ayan. So, essentially, kung ito-drawing ni ma'am yan, yung first row na may index 0, siya si 1, 2, 3, 4, 5. While yung row 1, siya yung 6, 7, 8, 9, 10. Kaya nung nilalagay natin 0, indicate itong row na to, 1 to indicate itong row na to. Kung tatlo yan, di may 2 na kayo. Kunyari, nagdagdag pa tayo. 11, 12. Yan, nagdagdag tayo. So, yan ay may row na 2. Consisting of elements 11 and 12. So, kung gusto natin ilabas si 11, lalagay lang natin 2, 0.
Comment lang ni ma'am. Ano yan? Ari is one-dimensional. Two, no. 1, 2, index. 0, 1, 2. Bakit? So, I think, kailangan ba natin gawing 3-dimensional to? Hindi naman siguro. Ay, wait lang. Kulang ata ako ng nalagay na bracket kasi. Kaya ako daw, kulang ba? Ay, oo, kulang. Ay, hindi. Sakto lang man. 1, 2. Pero nag-error pa din. No, Ari is not one-dimensional. Ako ay naku-confuse na din. Kung 3-dimensional, iba na yan. Okay, balikan na lang natin yan. Let's continue. For example naman, nasa 3-dimensional tayo. I have here a code. Para mabilis, i-paste natin. Yan. So, pag nirga natin yan, mapansin niyo, argument niya, tatlo na, 0, 1, and 2. So, ang lalabas dyan is yung value na 6. Again, essentially, dahil meron na tayong groupings, ayan. So, yung first group, siya si 0. Yung second group, siya si 1. Sa loob ng 0th group, merong 0 at saka 1. And then, lastly, yung index ni 6. Kasi gusto natin labas si 6 eh. So, for example, gusto natin lagay si 9. Lalagay natin dito is yung group 1. And then, yung row 0. And then, yung index ni 9. 9 ba o 8? 9 o 8, 1. Para lumabas si 8. Oh, ayan na. And then we have different data types kay Python. Kay NumPy. Kay Python, meron tayong strings, integer, float, boolean, and complex. Pagdating kay NumPy, medyo mas marami. Okay? So, ito yung mga data type na meron si NumPy. I for integer, B for boolean, U for unsigned integer. Pag sinabi natin unsigned integer class, ito yung walang negative, walang positive. F for float, C for complex float, number siya na may letter, time delta for small letter m, capital letter M, date time, O for object, string for capital letter S, U for Unicode string, and V for fixed chunk of memory o yung void na tinatawag. So, to check kung anong klaseng data type yung iyong object, ano nga yung multiple lines of code? Ako ay nakalimot na. Sige, okay na yun. Multiple lines of comment. Gagamitin na natin yung D-type to check kung ano yung data type ng array natin. So, dito, ilalabas niya is int64, stands for small letter I, di ba? Integer 64-bit. Kung yan naman ay words ang gamit nyo, ilalabas niyan is
U6. Unicode string siya na 6. Sabay kung gusto nyo naman i-specify o i-define kung ano yung data type niya, pwede nyo gamitin yung dtype attribute. Sa taas, sabay ilagay nyo kung ano yung gusto nyo, anong gusto nyo maging siya. So, gusto natin maging string lang siya. So, pag nira natin, ayan, string 6. So, ganyan lang yan, ha? And then, we have yung copy and view na attribute. So, yung copy and view na function pala or method, essentially, it's when we want to duplicate our array. Depende sa reason natin. So, kapag copy yung ginamit natin, kapag may changes tayong ginawa sa original array, or may changes tayong ginawa, in this scenario, yung index 0 na 1, ginawa natin 42, yung original na array lang yung magbabago. Yung copied array, hindi magbabago. Pag nira natin yan, kung mapapansin nyo, mamaya lalabas 42, 2, 3, 4, 5, while yung copied array na si x, 1, 2, 3, 4, 5 lang. So, the copy should not be affected by the change made to the original array. Rerun natin para mas ano. So, kung makikita nyo, ayan. Ayan. So, original array, 1, 2, 3, 4, 5. But because we changed its index, naging 42 na. Pero yung copy, hindi nagbago. Kung gusto nyo naman magbago sila pareho, gamitin nyo yung view naman na method. So, view method allows us or should affect the changes made to the original array and to the copy of the array. Sorry, small letters lang. So, makikita nyo nagbago yung copy at saka yung original array. And then, if we possible na i-join natin yung two arrays together, ha? Yung iba sa inyo ginagawa na to eh. So, mga code na pinapasa nyo, nakita ko na. So, we use the method concatenate if we want to add two arrays together to create a new array. So, meron tayong R1, 1, 2, 3, R2, 4, 5, 6. Sabay, gumawa tayo ng panibagong array, nilagyan natin, kinoncatenate natin yung laman ng R1, R2, kaya naging 1, 2, 3, 4, 5. So, possible po. Yan. And then, if we want to split the array naman, possible din. Kung gusto nyo ipaghiwalay-hiwalayin ba, possible yan. So, kung makikita yung attribute function, array underscore split, sabay yung array na gusto nyong ipaghiwalay-hiwalay, sabay how many elements should it have. So, pag nilagay natin 3 dyan, ibig sabihin, 3 beses nyo hahatiin yung array. So, lalabas dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 3, 4, 5, 6. Kung 4 naman, 4 na beses nyo siya i-divide, lalabas dyan, 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 6. Kung makikita nyo, sa last array, naghiwalay na si 5 and 6 para ma-supplement yung hiningi natin na dapat 4 yung kanyang array division. And then we can also search our array. So, pwede nyong hanapin yung element sa array nyo if you want to check. So, by using the where method. Where method allows us to, allows the program to return the location in which the item is found. So, hinanap natin si 4. Diba, multiple 4s yan. So, i-return niya yung index number kung saan niya nakita si 4. So, nakita niya siya sa index 3, which is true, 0, 1, 2, 3. Nakita niya siya sa index 5, 5, and sa 6. Ayan. And then, you can also sort your arrays if you want. So, gagamitin nyo lang np sort. np is the alias. So, gagamitin yung sort method. So, by sort natin si array natin. So, essentially, yung gagawin niya class is
ayusin niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4. Gagawin niya yung 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Okay? So, again, when we run this, ayan, makita nyo naka-arrange na siya. 1, 2, 3, 4, 4, 5. So, pwede rin natin i-filter yung array natin. In a sense na, ano yung mga value na gusto natin makita niya and ano yung mga value na ayaw natin siyang makita. So, pag nirun natin yan, makikita nyo lang is 41, 43 kasi gumamit tayo ng Boolean filter kung saan yung false ay hindi makikita. So, si 42, 44, nakalagay siyang false kaya hindi natin siya nakita. Kung gagawin natin true yan, makikita natin yan siya. Ayan. Okay. So, you can study on your own under W3 Schools yung NumPy module. That's it for our class today. Goodbye.